Grabe naman, parang toothpick lang ang kasama ni Hercules today. Alam niyo naman na everyday nga ay nag-afternoon run si Hercules at iba-iba nga na pack member ang sinasama natin. And for today nga, si Brindel ang napili nating pack member na isama kay Hercules at tingnan nyo, happy nga siya nung palabasin siya. Kung maalala nyo nga nung puppy pa itong si Brindel, tinatry na talaga natin na isama siya kay Hercules pero ayaw talaga niya. Basta nga nung puppy pa siya, takot na takot talaga siya sa outside world at hindi talaga siya nagwo-walk man lang kapag pumupunta sa labas. Nakatigil nga lang siya sa isang pwesto at takot na takot. Kaya naman ngayon medyo malaki na siya, titingnan natin kung ano magiging reaction niya sa outside world since alam niyo naman na naisama na rin natin itong si Brindel sa resort nung minsan. Bago pa nga lumabas talagang binuli-buli pa niya ayang si Hercules pero ito nung makalabas siya, Diyos ko pa, ikot-ikot ang bata. Naku, sinasabi ko sa inyo, ang reklamo ni mother dito ay Leo daw siya dahil pa ikot-ikot itong si Brindel parang electric pan. Pero happy rin naman siya kasi kahit papano ay nakapag-explore yun nga siya dito sa labas. Pero dahil rin nga hindi naman siya sanay na i-winowalk siya, tingnan nyo kaliwa kanan talaga yung takbo niya, hindi mo maintindihan kaya hirap talaga yung taghawak sa kanya. Pero sunod lang rin naman siya ng sunod kay Hercules to the point na halos bungguin na nga niya yung pet nitong si Hercules. Anyways, dahil marami nga sa inyo nagtatanong kung ano ba daw reaction namin kay Kilua na Golden Retriever, alam naman natin kung anong nangyari sa kanya at kung anong sinapit niya sa kamay ng mga matitinding tao. Ito nga siya, share namin sa inyo yung thoughts namin about Kilua. Noong unang araw pa lang na marinig namin yung balita tungkol kay Kilua, talagang heartbroken na agad kami. Meron rin nga CCTV video kung saan nakita kung paano nga hinampas si Kilua at sa totoo lang hindi namin kayang panoorin. Nakita ko na yung CCTV video, oo, pero hindi ko siya pinli kasi nga kami parehas ni mother at buong pamilya namin, hindi talaga siya kayang panoorin. Kasi nga nung malaman pa lang namin kung ano yung nangyari kay Kilua, sobrang sikip na talaga ng dibdib namin. Sobrang bigat na niya sa dibdib. Sabi ko nga, walang fur owner or fur parent ang may deserve na makita yung kanyang fur baby na nakasako. Yun na ang worst nightmare ng isang fur parent na maaaring mangyari. Alam naman nating lahat na ang Golden Retriever, tinawag nga silang Retriever dahil super gentle sila. Gaya ng mga Huskies, ang Golden Retriever ay matatawag na Gentle Giant. Sa totoo lang, ang Golden Retriever, mas gentle pa nga sila kaysa sa mga Huskies. Kaya nga yung sinasabi nung lalaki na pumukpok mismo kay Kilua, yung sinasabi niya na nangangagat si Kilua kung sino-sino nang kinagat at yung lahat daw ng madadaanan ay parang gustong kagatin, hindi kami naniniwala doon. Sabi ko nga, ang isang aso na nakakulong sa bahay kapag nakawala, oo talagang magwawala yan kapag nakalabas. O kaya magpapakita siya ng makulit na behavior pero hindi siya mangangata. Normal lang din sa mga aso na nakakulong sa loob ang manghabol sila ng iba mga hayop kapag nakakalabas. Dahil nga sa level of excitement nila. Pero that doesn't mean na wild sila dahil yun ay maaari lamang talaga way nila to express their excitement. At isa pa, wala ka naman talagang pwedeng maging dahilan para pukpukin o patayin ang isang hayop, hindi lang aso. Wala tayong karapatan man lang na pumatay ng kahit anong hayop. At ang alam ko rin, kung hindi ako nagkakamali, may batas naman talaga against animal cruelty. Kaya talaga nagtataka ko kung bakit hindi pa natin maibigay yung justice na dapat na ibigay na natin kay Kilua at sa kanyang mga fur parents. Kaya nga talagang sabi namin, Diyos ko, walang pack member ang pwedeng makalabas sa ating mansyon. Alam nyo rin nga na ingat tayo pagdating sa ating pack members at talaga minimake sure natin na palaging nakalock ang mga gate natin. Dahil nga unang-una alam natin kung gaano nakaka-cruel ang mundong to, hindi lang para sa mga tao kundi para na rin sa mga hayop. At ang mga tao walang katakot-takot kahit mismo may batas na, wala silang katakot-takot sa mismong batas. Pero hindi ba dapat natatakot sila sa batas mismo? Or baka kaya hindi sila natatakot sa mismong batas na yon dahil talagang tuloy-tuloy pa rin ang animal cruelty kahit may batas na, since wala naman talaga nakukulong dahil doon. Kaya nga totoo yung sinasabi nila na tayo mga tao, we have to speak up for those who can't speak. At patuloy tayong magsisik ng justice for Kilua. And syempre, not just for Kilua, for every animal na nakatanggap ng animal cruelty. All animals, yes po, may lahi man yan o wala, they don't deserve cruelty. Anyways, let's go back to our video. Ito na nga, after ng walk nila ay umuwi na rin nga sila since kita nyo naman na pagod na rin sila. Pagdating naman dito sa mansyon, pinalabas na rin nga natin itong si Achichi since alam nyo naman na kinukulong muna natin siya dito sa loob natin dahil nga talagang pinagkakaguluhan siya ng mga males na mga aso. Alam nyo naman na best friend din itong si Brindel, itong si Achichi. Tinan nyo talagang sinalubong pa nga niyang si Achichi paglabas niya. May pagtaas pa nga dito si Achichi, hindi kasi talaga siya makadaan sa harap ng mansyon since andun nga si Hercules nakatambay at ako talaga siya kay Hercules. After nga niya magkamot-kamot dyan sa ibabaw, bumaba na rin nga siya dito at umuwi sa kanila. Tapos tingnan nyo, dito palang pinagkaguluhan na nga agad siya. O diba nakakaloka, happy sila na nandyan na si Achichi tapos bababhan na naman siya ng mga males.